Pagkatapos ng pagpupulong sa Pangulo ng Amerika, binago ni Kanselyer Friedrich Merz ang posisyon ni Donald Trump tungkol sa negosasyon sa Ukraine at malinaw na sinabi na hindi papayagan ng Europa na mawalan pa ng teritoryo ang Ukraine. Diretsang sinabi ni Merz kay Pangulong Donald Trump na dapat mapanatili ng Ukraine ang kanyang teritoryo matapos ang digmaan. Diretsang sinabi ni Merz na dapat kasama ang Europa sa negosasyon sa mga Ruso ukol sa kapayapaan, kundi hindi ito tatanggapin ng Ukraine at Europa. Ayon kay Donald Trump, kahit may giyera laban sa Iran, mas prioridad pa rin niya ang digmaan ng Russia at Ukraine. At nakakatuwa, napansin ng mga propagandista ng Russia na sa harap ng mga kamera, sa kabila ng lahat ng patutsada mula kay Donald Trump, tahimik lang si Friedrich Merz sa buong oras. Tinutokso na rin nila si Merz kung paano siya natahimik sa press conference kasama si Trump. Sa totoo lang, sinadya ng leader ng Alemanya na iwasan ang pagtatalo sa kamera kahit kinukritika siya ng presidente ng Amerika at ibang kaalyadong Europeo. Pinili ni Merz ang pribadong diplomasya bilang kanyang estratehiya kapag ang mga issue ay inaayos sa likod ng kamera pero hindi na pinapansin sa harap nito. Kapag hindi mo makikita o maririnig ang anumang pagtatalo, anumang pahayag, wala talagang kahit ano. Ibig sabihin, tahimik sa harap ng kamera at lahat ng mahalaga ay nangyayari sa likod ng eksena. Dito nagsisimula ang pinakakapana-panabik. Sa episode na ito, tatalakayin natin kung ano ang nakamit ni Friedrich Merz mula kay Donald Trump ukol sa issue ng Ukraine. Ang pangalan ko ay Alexi Pecci. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento ninyo. I-share ang video para mas maraming makakita at mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pecci News gamit ang link sa description. Doon kami naglalatalan ng mga balitang natatanggap namin agad. Kaya, kamakailan lang tinanggap ni Donald Trump si Friedrich Merz sa White House. Ngayon, ang kansilyer ng Alemanya at presidente ng Estados Unidos ay gumagamit ng pribadong diplomasya sa kanilang negosasyon tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine. Ang leader ng Alemanya ay sinadyang umiwas sa pagtatalo sa kamera kahit pa kinikritika siya ng presidente ng Estados Unidos o ibang kaalyadong Europeo. Sa prinsipyo, madalas talagang subukan ni Trump na tuksuhin si Merz, binibiro siya, at gumagawa ng mga kontrobersyal at maingay na pahayag. Pero si Friedrich Merz ay parang bato lang na nakaupo at tahimik, at ang katahimikan niyang yon ay ipinaliwanag niya kalaunan bilang pagtatrabaho para sa resulta. Heto ang kanyang sinabi. Ginawa ko ang aking trabaho sa likod ng mga saradong pinto dahil ayokong gawing pampubliko ang aming alitan. Malinaw na alala ni Merz kung paano maaaring magtapos ang pantatalo kay Trump sa harap ng kamera. Malinaw namang naaalala ng lahat ang gulo ni na Trump at Vance kay Zelensky noong Pebrero nakaraang taon. At ayon kay Friedrich Merz, ang pangunahing paksa ng pagpupulong ay ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Hindi lang nanawagan si Merz ng mas mabigat na parusa sa Russian Federation, ipinakita rin niya kay Donald Trump ang mapa ng labanan sa Ukraine. Sa totoo lang, ipinapakita nito ang kaugnayan niya sa issue dahil sa ngayon, si Volodymyr Zelensky lang ang nagpakita ng linya ng labanan sa mapa kay Donald Trump. At ayon sa kansilyer ng Alemanya, gusto niyang iparating na ang pagbibigay ng teritoryo ay hindi solusyon sa problema dahil sinusubukan lang ng Moscow na bumili ng panahon. Dito, magbabahagi ako ng mahabang sipi mula kay Friedrich Merz dahil ipinapakita nito na ipinaliwanag niya kay Donald Trump ang sitwasyon sa pinakamadaling paraan. Matapos ang paliwanag na ito, mahirap sabihin na si Trump ay hindi naiintindihan ang nangyayari. Narito ang eksaktong sinabi ni Friedrich Merz. Pakinggan niyo ito. Umalis ako ng Washington, naramdam kong nauunawaan ng administrasyong Amerikano ang kung ano ang nakataya sa Ukraine at hindi na pwedeng magbigay pa ng dagdag na teritorial na konsesyon ang Ukraine bukod sa naibigay na. Ang mga konsesyon ay maaari lamang at eksklusibong tumukoy sa bahaging yon na okupado na ng Russia at wala ng iba pa. Ipinabatid ko kay Pangulong Trump ang sitwasyon at ipinakita ang mga mapa ng labanan at akses ng Ukraine sa Dagat Itim. Naramdaman ko mas naunawaan na ni Pangulong Trump ang kung ano ang nakataya para sa bansa at matatag ang posisyon ng mga Europeo. Ang kasalukuyang linya ng labanan ng Ukraine ay dapat mapanatili at hindi dapat umatras pakanluran pabor sa Russia sa kapinsalaan ng Ukraine dahil doon ay may matitibay talagang linya ng depensa.
May mga bunker, anti-tank na hukay at iba pa. Kung makuha ng Russia ang teritoryong ito, magiging daan ito papuntang Kyiv na hindi katanggap-tanggap sa mga Ukrainian at Europeo. Ipinakita ko rin kay Donald Trump sa mapa na ang lugar sa paligid ng Odessa ay nagbibigay sa Ukraine ng akses sa Black Sea. Maaring nagawa ko. Iparating kay Trump ng kaunti pang pag-unawa sa mga lokal na kalagayan. Dapat matapos agad ang digmaan at huwag bigyan ng pagkakataon ng Russia na magsimula muli. Kailangan itong tuldukan ng tuluyan. Sangayon kami kay Pangulong Trump dito. Pero may malalaking pagdududa sa Europa kung talagang handa si Vladimir Putin sa isang kasunduang pangkapayapaan na patas para sa Ukraine at Europa. Bumibili ng oras ang Russia at kumukontra sa gusto ng Amerikanong Pangulo. Unti-unting nawawala ang lupa sa ilalim ng paa ng higanteng Ruso. Hindi kami papayag sa kasunduang na pag-uusapan ng palihim. Tanging muling pagdiin kay Putin ang pipilit sa kanyang magbigay. Ayon kay Friedrich Merz, pinatatagal lang ng Russia ang oras at kumikilos laban sa nais ng Amerikanong Pangulo. Parang sinasabi niyang tama na kay Trump at tigilan na ang kalokohan. Malinaw na ang lahat, kasing linaw ng sikat ng araw. Tahasan siyang niloloko ni Putin. Sabi ni Merz, sinubukan kong ipaliwanag kay Trump kung sino si Putin. Hindi dapat sabihing kaibigan si Putin, kaya naniwala siyang gusto nito ng kapayapaan. Hindi ganoon. Diretsang sinabi ni Merz na hindi magagawang makipagkasundo ni Trump sa mga Ruso ng palihim sa likod ng Europa. Isa pang pahayag, alam ni Trump na tanging kapayapaan na susuportahan at bibigyan ng bisa ng Europa ang maaaring magtagal. Alam din niya na hindi mapapalitan ng ambag ng Europa sa seguridad, pagbangon at integrasyong Europeo ng Ukraine. Kung walang partisipasyon ng mga Europeo, walang magiging kasunduan. Matapos nito, tinanong si Trump ng mga mamamahayag kung saan na sa kanyang prioridad ang pagtatapos ng digmaan sa Ukraine, lalo na ngayong may operasyong militar ang Amerika laban sa Iran. Tiniyak ng pinuno ng White House na ito pa rin ang kanyang pinakamataas na prioridad. Tungkol sa Russia at Ukraine, napakataas ng kanilang pwesto sa listahan ng mga prioridad. Sa tingin ko, ito ang magiging isa sa pinakamadaling gawain. Inakala kong magiging isa ito sa pinakamadaling gawain. Tinapos ko na ang 8 digmaan at baka matapos ko pa ang isa. At dito ko gustong bigyang diin ang isang napakahalagang punto. Ang pahayag ni Friedrich Merz tungkol sa hindi maiiwas ang paglahok ng Unyong Europeo sa mga negosasyon ay unang senyales lamang ng mga susunod na pagbabago sa kabuuang format ng negosasyon. Kung magsasabi tayo ng totoo, si Merz ay nagbigay ng de facto ultimatum kay Donald Trump. Ang pahayag ng kansilyer ng Alemanya na hindi tatanggapin ng Europa ang kasunduan ukol sa Ukraine na walang partisipasyon nila ay napapatunay na hindi pwedeng magkasundo ang Russia at USA nang walang Europa. Hindi ito bluff. Dahil ang kontrol ng mga parusa laban sa Russia ay pagmamayari mismo ng European Union at hindi ng Estados Unidos. Paulit-ulit kong ipinaliwanag na ang SWIFT banking system ay pagmamayari ng mga Europeo at ang punong tanggapan nito ay nasa Europa, hindi Amerika. Kahit gustuhin ni Trump na ibalik ang Russia sa internasyonal na interbank na transaksyon, hindi niya magagawa ito nang walang mga Europeo. Kung hindi aalisin ang parusa, di magkakaroon ng kasunduang pangkapayapaan. At dito na pumapasok ang sandali ng katotohanan. Ang kasalukuyang pahayag ni Friedrich Merz ay halos imposibleng mangyari noong 1 buwan lang ang nakalipas. Pero ang desisyon ng Korte Suprema ng US sa mga taripa ni Trump ay nagbigay kalayaan sa Europa. Ngayon, hindi na sila natatakot sa uri ng digmaang pangkalakalan. Nayong galing si Friedrich Merz sa China at kamakailan lang pumirma ang European Union na makasaysayang kasunduang pangkalakalan sa India at sa mga bansa sa Latin America. Sa totoo lang, nawalan ng panghawak si Trump. Tama rin si Merz. Hindi lang Europa ang nangangailangan sa Amerika. Kailangan din ng Amerika ang Europa at malinaw itong ipinakita ng digmaan ng Estados Unidos laban sa Iran. Dahil ginagamit ang mga base militar ng Britanya, dinagamit din ang Cyprus. Inatake ni Trump ang Espanya na nagsabing, hindi namin papayagan gamitin ang aming mga base militar laban sa Iran. Ginagamit ang mga base ng Portugal at iba pa. Nasa silangang Europa ang lahat ng Amerikanong fighter jets at tanker. Hindi pwedeng sabihing Europa lang ang nangangailangan sa Amerika.
Sa tingin ko, sina Vladimir Putin at Donald Trump ay nagmula sa palagay na matatakot ang European Union kay Donald Trump at nang walang gaanong pagtutol ay papayag sa isang kasunduang pangkapayapaan tungkol sa Ukraine na parang sa Anchorage. Pero lumabas na ang mga Europeo, oo, syempre, naguluhan. Pero pagkatapos ay nagpakalakas sila at lumaban. At ngayon, bantayan ninyo ang mga kilos. Ang mga Europeo ay de facto nasa huling round ng negosasyon at kinonsulta na sila ng delegasyon ng Ukraine. Ngayon, maaaring pumasok ang Europa sa negosasyon ng opisyal kung papasok din doon ang China. Kabilang sa pakay ng kamakailang pagbisita ni Merz sa Beijing ay ito rin. Ito lang ang opsyon na mapipilit ang Rusya na pumayag sa ganitong pangyayari. Pero gusto ko ring ipaalala sa inyo ang pahayag ng pinuno ng Munich Security Conference na si Ischinger na, pasensya na, pero kapaki-pakinabang para sa Europa na tumagal pa ng 2 taon ang digmaan. Ang mga Europeo ay naniniwala na kailangan nila ng oras para sa muling pag-aarmas, oras para higit pang pahinain ng Rusya, at oras para sa mas bago at mas matibay na mga garantiya kaysa sa mga salita lang ni Donald Trump. At pasensya na, handa ang Europa na magbayad sa Ukraine para sa panahong ito. Kaya dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kawili-wili at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, lubos akong magpapasalamat sa suporta sa aming channel. Sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.